Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1935-42. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinuntok ni Jomer ang kanyang mga kamao gamit ang kanyang 100 inscription saint weapon na naglalaman ng suntok type na taktika. Bukod dito, itinapon niya ang isa sa 3 divine abilities na pinagkadalubhasaan din niya. Ito ay ang nakakasakit na divine ability, ang Cyclopean Punch. Ito lang ang kanyang high-grade na divine ability na pinagkadalubhasaan niya sa lahat ng 3 niyang divine abilities. Boom! 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 Kapag sinuntok niya ang kanyang mga kamao, ang lakas ay tila ba ito ay makakabasag ng mga bundok. Tila may 2 Maringal na dragon sa kanyang mga kamao habang sinuntok nito ang 100 inscription saint swords na hawak ni Alvin at ng kanyang 2 clone na parang mga Diyos ng espada. Hindi nagtagal bago nagsagupaan ang mga puwersa. Sa sandaling nabangga, nagdulot ito ng panibagong malakas na pagsabog. Gaano kalakas? Ito ba ay isang mataas na antas ng divine ability? Naramdaman ni Alvin ang kanyang dugo at vital energy na umiikot ng magulo pagkatapos ng banggaan sa mga kamao ni Jomer. Bumungad kay Alvin ang takot nang matuklasan niyang ang enerhiya ni Jomer ay tila nanag sa kanyang enerhiya. Sa sandaling ito, si Jomer ay muling umaakyat sa kanya. Hindi inaasahan ni Alvin na pinagkadalubhasaan din ni Jomer ang isang mataas na uri ng opens iba na divine ability. Higit pa rito, si Jomer ay tila hindi natatakot na salungatin ang kanyang mataas na grado na divine ability, ang otherworldly celestial, na kanyang inihagis. Mukhang hindi siya nag-aalala na masugitan siya ng sword chi. Napakalakas talaga ng depensa niya. Sa sumunod na sandali, napagtanto ni Alvin na ang armor na nabuo ni Jomer mula sa kanyang teritoryo ay tila gumagana ng mahusay sa kanyang defensive tactic at defensive divine ability. Para sa kadahilanang ito, ang sword chi mula sa otherworldly celestial ay hindi man lang siya nasaktan. No wonder he dares to fight directly with me. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Di nagtagal, natuklasan niyang papalapit sa kanya ang pag-atake ni Jomer. Isang talampakan na lang ang layo nito sa kanya at malapit nang mapunta sa kanya. Basura! Naiinis na sabi ni Jomer kay Alvin. Agad na naramdaman ni Alvin ang kanyang vital energy at pag-agos ng dugo. Galit na galit siya sa sandaling ito na nakalimutan niyang maaari siyang mag-transform sa isang 9-clawed dragon warrior at gamitin ang kanyang malakas na pangangatawan upang makayanan ang pag-atake. Masyado siyang nabulag sa kanyang galit sa mga sandaling ito. Samantala, nagsimulang mabalisa ang kanyang espiritual na enerhiya. Elementary Devouring Tactic. Pag-atake ng kaluluwa. Hindi alam ni Alvin kung bakit siya galit na galit at nawala pa nga ang kanyang katwiran. Bagamat hindi siya nagbagong anyo bilang isang 9-clawed dragon warrior, likas niyang inihagis ang divine ability, ang elementary devouring tactic at ang soul attack mula sa kanyang strange pupil na kamakailan niyang pinagkadalubhasaan. Ang elementary devouring tactic ay dapat maabsorb ang lahat ng enerhiya at kasama dito ang enerhiya ng kanyang kalaban. Alam ni Alvin ang tungkol dito, ngunit hindi pa niya sinubukang gamitin ito sa ganitong paraan noon. Batay sa impormasyon tungkol sa elementary devouring tactic, kung ginamit niya ang elementary devouring tactic para sumipsip ng enerhiya ng ibang tao, magkakaroon din ng backlash. Dahil dito, hindi nang ahas si Alvin na gamitin ito sa lahat ng ito. Sa sandaling ito lamang niya likas na ginamit ang elementary devouring tactic sa ganitong paraan. Mapangapi ang puwersang umaakay sa kanya at nagdulot ng matinding panggigipit sa kanya. Sa sandaling ihagis ni Alvin ang elementary devouring tactic, isang whirlpool ang nagsimulang lumitaw sa paligid niya at sumipsip ng nagbabantang puwersa. Di nagtagal, nagsimulang maranasan ni Alvin ang backlash. Dahil ang enerhiyang na-absorb ni Alvin ay hindi sa kanya, ito ay bumangga sa katawan, na naging dahilan upang masugitan ang kanyang mga organo. Siya ay nasa labis na sakit na nagsimula pa siyang hilingin na ang kamatayan ay dumating para sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagulat si Jomer na na-absorb ni Alvin ang kanyang enerhiya gamit ang kanyang assist type na divine ability. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na kaya pa rin niyang kontrolin ang enerhiya sa katawan ni Alvin. Ngumisi siya habang nagdulot ng kaguluhan sa loob ng katawan ni Alvin sa lakas na iyon. Swoosh!
Sa sandaling ito, isang liwanag ang bumungad sa strange pupil ni Alvin. Ang soul attack sa anyo ng isang dragon ay bumaril at pumasok sa katawan ni Jomer bago pa man siya makapag-react. Matapos pumasok ang soul attack sa katawan ni Jomer, dumiretso ito patungo sa kanyang kaluluwa. Boom! Kahit na ang soul attack ay hindi kasing lakas ng pag-atake ni Jomer na nasa early quintessential Saint Stage Soul, naging sanhi pa rin ito ng panginginig ng kaluluwa ni Jomer ng ilang sandali nang sila ay nabangga. Atake ng kaluluwa. Bumungad kay Jomer ang takot. Hindi niya inaasahan na makakagawa pa rin si Alvin ng soul attack sa sandaling ito. Bagamat hindi masyadong malakas ang soul attack, nagawa pa rin itong manginig ang kanyang kaluluwa, dahilan para matigilan siya sandali. Habang siya ay nakatulala, si Jomer ay nawala ng kontrol sa enerhiya sa katawan ni Alvin. Lunok. Biglang nagpakawala si Alvin ng enerhiya at hinigop ng buo ang enerhiya ni Jomer, na ginawang sarili niyang enerhiya. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na nawalan siya ng kaunting kontrol sa enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay dahil naka-absorb siya ng malaking halaga ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid bago ito at itinaas ang kanyang Sun Saint Energy sa tuktok ng Exemplary Saint Stage bago niya na-absorb ang enerhiya ni Jomer. Si Alvin ay napuno ng buong lakas na naramdaman niya na parang saysubog na siya at ang kanyang 79 na Saint Veins. Si Alvin na nasasaktan dahil sa sobrang lakas ay hindi na nakayanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak palabas ang kanyang palad habang sinasabing, "Bitiwan mo." Agad na lumabas ang sobrang enerhiya mula sa kanyang palad habang tumatama ito kay Jomer na nakatayo sa malapit. Swoosh! Mabilis at walang babala ang inilabas ni Alvin ng enerhiya. Bumungad kay Jomer ang takot habang nagmamadali niyang i-activate ang kanyang enerhiya na puno ng Devil Chi upang harangan ang papasok na enerhiya. Ang baluti ni Jomer ay lalong umitim. Boom! Sa susunod na sandali, ang enerhiya na nagparamdam kay Alvin na parang saysubog ang kanyang katawan ay dumapo kay Jomer, na ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Bang! Isang dumadagandong na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang si Jomer ay pinalipad na parang araw na pinaputok. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag. Maging ang kanyang itim na baluti ay nawala sa kanyang katawan. Tila nawasak ito ng enerhiyang ipinutok ni Alvin mula sa kanyang palad. Di nagtagal pagkatapos mapalipad si Jomer, bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos nito, wala siyang ipinakitang mga senyales ng paggalaw. Patay na siya. Bumungad kay Alvin ang takot nang makita niya ito. Ang pakikipaglaban niya kay Jomer ay hindi isang death duel. Kung namatay si Jomer, tiyak na mapaparusahan siya ng fire worship sect dahil sa paglabag sa mga patakaran nito. Tungkol naman sa mga taong naruroon sa eksena, lahat sila ay natahimik sa gulat. Napakatahimik kaya naririnig nilang lahat si Alvin na humihingal. Barf! Biglang gumalaw ang katawan ni Jomer nang lumingon siya sa gilid at samuka ng napakalaking subo ng dugo. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang makita niya ito. Buti na lang hindi patay si Jomer. Grabe talaga kanina. Nang maalala ni Alvin ang nangyari kanina sa mapang-ipang enerhiya ni Jomer, nakaramdam siya ng matagal na takot. Kung siya ay bibigyan ng pangalawang pagkakataon, hindi niya basta-basta sisipsipin ang enerhiya ni Jomer gamit ang elementary devouring tactic. Kahit papaano, hindi niya sisipsipin ang enerhiya hanggat nasa ilalim pa rin ito ng kontrol ni Jomer. Kung hindi dahil sa strange pupil na nagcast ng soul attack sa oras para makagambala kay Jomer, napatay na sana ako ng lakas na iyon. Kahit na nagawa kong gambolain si Jomer at matagumpay na naabsorb ang enerhiya na ito, nagdadala ito ng mga panganib ng overloading at pagsabog. Mamamatay na sana ako nang walang bangkay kung nangyari iyon. Napagpasyahan ni Alvin na hindi niya gustong maranasan muli ang ganoong bagay sa kanyang buhay. Kahit na ang enerhiya na biglang sumabog sa dulo ay nakakatakot din. Katumbas ito ng buong lakas ng isang ordinaryong intermediate quintessential Saint Stage Martial Cultivator, talagang ayaw niya itong maranasan muli. Ang enerhiya sa aking katawan ay ganap na naubos. Naramdaman ni Alvin ang kawalan ng laman sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay medyo katulad noong una niyang ginamit ang Jasper Celestial Sword, at sinipsip nito ang lahat ng kanyang enerhiya. Yung puwersa kanina ay kapantay ng puwersang magagawa ko kung gagamitin ko ng buong lakas ang Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ko gagawin ang pamamaraang iyon dahil talagang ayaw kong maranasan muli ang walang laman na pakiramdam na ito.
Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Muling nakahinga ng maluwag si Alvin nang matiyak niyang humihinga pa rin si Jomer na nakahandusay sa lupa. Hindi siya patay o baldado. Nawalan lang siya ng malay. Jomer, mula ngayon, akin na ang bahay mo sa Secundes. Ginamit ni Alvin ang huling onsa ng kanyang lakas para sabihin pagkatapos niyang sumulyap kay Jomer nang walang pakialam. Pagkatapos, dali-dali siyang pumasok sa bahay ni Secundes na dating tinitirhan ni Jomer at isinara ang pinto ng malakas. Pagkapasok niya sa kwarto ay umupo siya at sumandal agad sa dingding. Hindi man lang siya makaupo ng walang suporta, pati na rin tumayo. Samantala, si Jomer na nagising sa mga salita ni Alvin ay galit na galit kaya sumuka muli ng isang subo ng dugo bago muling nahimatay. Si Jomer ay medyo malas kung isasaalang-alang ang enerhiya na nakapinsala sa kanya ay halos kanyang sariling enerhiya. Maliit na bahagi lamang nito ang pag-aari ni Alvin. Nang magsama ang dalawang enerhiya, nagdulot ito ng kalituhan sa katawan ni Alvin. Sa sandaling naramdaman niyang malapit na itong sumabog, nag-mutate na ang enerhiya. Wala siyang choice kundi ilabas ang malupit na enerhiya, at nagkataon na si Jomer ang nasa daan niya. Ang enerhiya ay katumbas ng buong lakas ng isang ordinaryong intermediate quintessential saint stage martial cultivator na walang awang winasak ang layer ng depensa ni Jomer. Bukod dito, pinalipad pa siya nito at nasugatan siya ng husto. Mapalad na si Jomer ay medyo malakas at isang devil cultivator na dalubhasa sa paglilinang ng kanyang katawan. Kung isa lang siyang ordinaryong early quintessential saint stage powerhouse, namatay na sana siya. Matapos magmadaling pumasok si Alvin sa bahay ng Secundes at si Jomer ay nahimatay, sa wakas ay nanumbalik ang katinoan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Lahat sila ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. 1936. Talo ba talaga si Senior Brother Jomer? Paano ito posible? Kung hindi ako nagkakamali, ang mag-atake na ginawa ni Senior Brother Jomer kanina ay ang high-grade punch type na divine ability, ang Cyclopean Punch. Hindi ako makapaniwala na matagumpay na naintindihan at na-master ito ni Senior Brother Jomer. Batay sa kasalukuyang lakas ni Senior Brother Jomer, kapag inilabas niya ang lahat ng kanyang mga diskarte at inihagis ang Cyclopean Punch, ang kanyang lakas ay hindi naiiba sa isang ordinaryong intermediate quintessential saint stage powerhouse. Kahit na noon, parang hindi niya nagawang masaktan si Senior Brother Alvin. Hindi lamang niya sinaktan si Senior Brother Alvin, ngunit si Senior Brother Jomer ay nasugatan at natalo sa huli. Nagkagulo ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Ang labanan sa pagitan ng divine ability ni Alvin, ng otherworldly celestial, at ng divine ability ni Jomer, ang Cyclopean Punch, ay nagulat sa mga disipulo ng Turtle Sanctum. Bago ito, hindi nila alam na pareho silang nakabisado ng nakakasakit na divine ability. Noong una, inakala nila na si Alvin ay may maliit na tsansa na manalo nang makita nila siyang nagsumite ng mataas na antas ng opens iba na divine ability. Gayunpaman, nang makita nilang si Jomer ay nagsagawa rin ng mataas na antas ng opens iba na divine ability, wala sa kanila ang nag-isip na si Alvin ay mananalo dahil si Jomer ay mas malakas kaysa kay Alvin. Kasama ng kanyang high-grade offensive divine ability, tiyak na magagapi niya si Alvin kahit na si Alvin ay nagcast din ng high-grade offensive na divine ability. Sa una, ang mga bagay ay naganap sa paraang naisip nila. Ang enerhiya ni Jomer ay nagawang basagin ang enerhiya ni Alvin at tumangay patungo kay Alvin. Sa sandaling akala nila ay ipapalipad at matatalo si Alvin, isang nakakagulat na eksena ang bumungad sa kanilang mga mata. Isang nakakatakot na whirlpool ang biglang lumitaw sa paligid ni Alvin. Ito ay walang iba kundi ang assist type na divine ability na kanyang inihagis noon. Nang lumitaw ang whirlpool, sinipsip nito ang enerhiya na inilabas ni Jomer. Pagkatapos nito, itinulak ni Alvin ang kanyang palad palabas at inilabas ang kanyang enerhiya at ang enerhiyang na-absorb niya mula kay Jomer. Ang pinaghalong dalawa ay nagbunga ng sobrang nakakakilabot na enerhiya. Bagamat buong lakas na ipinagtanggol ni Jomer, siya ay nasugatan pa rin ng husto. Maaaring hindi siya patay o baldado, ngunit sa paghusga sa kanyang mga sugat, hindi siya makakatayo ng hindi nagpapahinga ng kalahating araw. Ano ba talaga ang assist type na divine ability na pinagkadalubhasaan ni Senior Brother Alvin?
Bukod sa naa-absorb niya ang heaven and earth spirit energy sa paligid para palakasin ang sarili niyang lakas sa maikling panahon, maa-absorb pa nito ang enerhiya ng kanyang kalaban. Masyadong nakakatakot. Batay sa nakita natin, kahit na ang pinakamahalagang assist type na divine ability sa Azure Dragon Sanctum ay malayong maihahambing sa divine ability ni Senior Brother Alvin. Sa palagay ko, kahit na ang pinakamalakas na assist type na divine ability sa Fire Worship Sect ay maaaring hindi maikumpara sa divine ability ni Senior Brother Alvin, lalo pa ang pinakapahalagahan na assist type na divine ability ng Azure Dragon Sanctum. Tinalakay ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang divine ability ni Alvin at kung paano nito binago ang takbo ng labanan sa kritikal na sandali na nagresulta sa kanyang tagumpay. Kung wala ito, natalo siya. Natural, ang mataas na grado ng divine ability ni Alvin ang naging focus ng kanilang talakayan. Hindi ko pa narinig ang uri ng tulong na divine ability na ginawa noon ni Senior Brother Alvin. Ako rin wala. Ito ay talagang nakakatakot na banal na kakayahang. Bagamat maraming mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, nalaman nila sa lalong madaling panahon na wala ni isa sa kanila ang nakarinig tungkol sa assist type na divine ability ni Alvin. Hindi lang iyon, hindi rin nila alam kung ano ang tawag dito. Ang banal na kakayahang iyon ay isang misteryo sa kanila. Nakakatakot na uri ng tulong na divine ability. Maging si Jiang Chu na mayroon ng isang paa sa Intermediate Quintessential Saint Stage ay nabigla rin ng manumbalik ang kanyang katinoan. Nagulat siya sa kung paano nagawang ibalik ni Alvin ang laban at talunin si Jomer sa kritikal na sandali. Sa katunayan, hindi inakala ni Jiang Chu na mananalo si Alvin kapag nakita niyang si Jomer ay nagsumite ng kanyang mataas na antas ng opens iba na divine ability, ang Cyclopean Punch. Sa oras na iyon, halos pantay-pantay ang lakas ni Jomer sa kanya. Hindi ako makapaniwala na matagumpay na naintindihan ni Jomer ang mataas na antas ng divine ability, ang Cyclopean Punch na ipinasa sa kanya ng kanyang amo. Kung lalabanan ko siya ngayon, hindi ako lubos na kumpiyansa na matatalo ko siya. Sa karamihan, magkakaroon tayo ng draw. Isang bakas ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mga mata ni Jiang Chu habang nakatingin siya kay Jomer na nakahiga sa lupa na walang malay. Ang lakas ni Jomer pagkatapos niyang lumabas sa kanyang closed door cultivation ay nagdiin kay Jiang Chu. Huminga siya ng malalim habang sinulyapan ang bahay ni Secundes na dating pagmamayari ni Jomer bago bumalik sa sariling bahay ni Secundes para pumasok sa closed door cultivation. Hindi ako lalabas sa closed door cultivation hanggat hindi ako nakakalusot sa Intermediate Quintessential Saint Stage. Nagdesisyon si Jiang Chu bago pa man siya pumasok sa kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagising si Jomer. Gayunpaman, dahil siya ay malubhang nasugatan, nahirapan siyang gumalaw. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang mga litid at kalamnan. Bagamat maraming mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang nakaalis na, mayroon pa ring iilan sa kanila na nakatayo sa paligid at tinatalakay ang naunang labanan. Sa panahon ng labanan, mula sa simula hanggang sa huli, hindi ako nag-alinlangan na mananalo si Senior Brother Jomer. Hindi ko inaasahan na siya ay matatalo sa huli. Ang lakas ni Senior Brother Alvin ay napakalakas ng langit. Ang lakas na ipinakita ni Senior Brother Jomer sa tulong ng mataas na gradong divine ability, ang Cyclopean Punch, ay nasa tuktok ng early Quintessential Saint Stage. Kahit na noon, natalo pa rin siya ni Senior Brother Alvin. Naaalala ko noong kasi simula pa lamang ng labanan, tila sinabi ni Senior Brother Jomer na pahihirapan niya si Senior Brother Alvin ng labis na sakit na sa halip ay hilinginan niya ang kamatayan. Gayunpaman, tila siya na ang nagnanais ng kamatayan ngayon. Sa pagsasalita tungkol dyan, kailangan kong sabihin na talagang maganda ang ugali ni Senior Brother Alvin. Kung ako sa kanya, tiyak na walang awa kung kutsain si Senior Brother Jomer pagkatapos ko siyang talunin para bayaran siya sa lahat ng kahihiyan na ginawa niya. Eksakto. Maganda talaga ang ugali ni Senior Brother Alvin. Ang isang dakilang tao ay hindi uupo sa ganoong antas ng kakulaitan. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagpatuloy sa pagtalakay sa kanilang mga sarili, hindi nila alam na si Jomer ay nagkamalay na. Nang marinig ang kanilang mga salita, namula ang mukha ni Jomer bago siya muling nahimatay. Naturally, hindi alam ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang dahilan kung bakit hindi kinukutsa ni Alvin si Jomer pagkatapos niyang talunin siya ay hindi dahil sa kanyang magandang ugali.
Ito ay dahil hindi rin siya nasa mabuting kalagayan. Wala na siyang lakas para kutsain si Jomer. Kung hindi, sa kanyang init ng ulo, binigyan niya si Jomer ng isang magandang sampal. Nakaipon lang siya ng kaunting lakas at ipinutok ang kanyang pamamaalam kay Jomer. Jomer, mula ngayon, akin na ang bahay mo sa Secundes. Batay sa pahayag na ito, malinaw na ang nagwagi sa labanan ngayon ay si Alvin. Kung siya ay bumagsak sa harap ng lahat, maaaring ipagtatalunan ng mga tao na ang kanilang labanan ay natapos sa isang tabla. Malinaw na hindi ito isang bagay na gusto ni Alvin. Sa loob ng bahay ni Secundes na dating pag-aari ni Jomer, si Alvin ay bumagsak sa lupa habang nagsimulang gumaling ang kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang Sun Saint energy ay dahan-daang bumabawi, ngunit ang kanyang pagkahapo ay unti-unting nawawala rin. Bukod dito, naging mas malinaw din ang kanyang divine consciousness. Hindi ako makapaniwala na talagang naiintindihan din ni Jomer ang isang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability. Nang maalala ni Alvin ang eksena kanina, medyo natulala pa rin siya. Hindi nakatitiyak si Alvin na makakaparehan niya si Jomer nang ihagis niya ang kanyang mataas na gradong divine ability kahit na mag-transform siya bilang isang 9-clawed dragon warrior. Kung magpapatuloy pa ang labanan, tiyak na matatalo siya. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, likas niyang inihagis ang elementary devouring tactic at soul attack, na natalo si Jomer sa isang suntok lamang. Masasabi ng isang tao na nanalo siya sa labanan sa pamamagitan ng napakaswerte. Sa paghusga sa lakas ni Jomer, natatakot ako na walang maraming tao sa ibaba ng Intermediate Quintessential Saint Stage na kayang talunin siya. Kung gusto ko siyang talunin ng madali, kailangan ko munang makapasok sa Mastery Divine Saint Stage bago siya makapasok sa Intermediate Quintessential Saint Stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa aking berdeng innate spiritual root at sa daloy ng oras sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda na pinalalakas ng cultivation environment sa Secundes House, aabutin ako ng isang buwan bago makarating sa Mastery Divine Saint Stage. Nang maalala ni Alvin na itinaas niya ang antas ng kanyang innate spiritual root, isang ekspresyon ng kumpiyansa ang lumitaw sa kanyang mukha. Naturally, kapag binanggit ni Alvin ang isang buwan, tinutukoy nito ang oras sa labas ng mundo. Ang isang buwan sa labas ng mundo ay katumbas ng 10 buwan sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kahit ano paman, sa hinaharap, hindi ko gagamitin ang elementary devouring tactic para kainin ang enerhiya ng ibang tao maliban na lang kung talagang kinakailangan ito. Hindi ko nahahayaang mag-overload muli ang enerhiya sa aking katawan. Hindi lang ito nakakaramdam ng pahirap, ngunit may panganib na sumabog din ang aking katawan. Kung hindi na ilabas ni Alvin ang enerhiya ng gusali sa kanyang katawan sa oras, sisubog na sana siya. Medyo malas si Jomer. Parang hindi ko kayang kontrolin ang enerhiya. Sa pagkakataong iyon, paimpol kong itinulak ang palad ko para ilabas ang lakas, na alam niyang tatayo siya sa harapan ko sa sandaling iyon. Natuwa si Alvin sa kasawian ni Jomer nang maisip niya ito. Walang kamalay-malay si Alvin na sa sandaling ito ay isang hindi inanyayahang panauhin ang nagpakita sa tirahan ni First Silver Flame Elder Argus sa Black Turtle Sanctum. Ang hindi imbitadong panauhin na ito ay walang iba kundi si Elton, ang ika-5 elder mula sa isang first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, ang Northern Plethora Sect. Siya ang biolohikal na ama ni Waldo na napatay ni Alvin sa isang death duel noong araw na dumating sila sa Black Turtle Sanctum. 1937. Pal, binaygo kita tungkol sa insidente ni Little Waldo. Agad na humingi ng tawad si Argus na may guilty expression sa kanyang mukha nang makita ang pagod sa paglalakbay na si Elton. Si Elton ay isang matandang lalaki na may ordinaryong hitsura at malaki ang katawan. Puti ang buhok at kilay niya. Para siyang pagoda habang nakatayo. Umiling siya nang marinig ang paghingi ng tawad ni Argus. Naiintindihan ko ang iyong kahirapan. Kung ako sa iyo, ginawa ko rin iyon. Dahil dito, hindi kita sinisisi sa pagkamatay ni Little Waldo. Nalaman niya ang tungkol sa nangyari mula sa matandang alipin na sumunod sa panig ng kanyang anak, at naiintindihan niya ang mga kilos ni Argus. Kung nakialam pa si Argus kaysa sa ginawa niya, magdudulot ito ng mas malaking insidente. Dahil maaapektuhan nito ang reputasyon ng Fire Worship Sect, malamang na paalisin ng matataas na opisyal ng Fire Worship Sect si Argus para iligtas ang reputasyon ng sekta.
Dahil dito, naunawaan niya kung bakit ganoon ang ginawa ni Arges. Lalong nakonsensya si Arges nang makita niya kung gaano kaunawan si Elton. Malamig ang kanyang tingin habang taos-pusong sinabi, "Huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ko si Little Waldo." Gayunpaman, tila hindi narinig ni Elton ang mga salita ni Arges. Tumingin lang siya kay Arges at walang pakialam na sinabi, "Dalhin mo ako para makita ang taong pumatay sa anak ko." Sige. Hindi nagulat si Arges na gustong makita ni Elton si Alvin. Agad niyang dinala si Elton kung nasaan si Alvin. Bagamat sinabi ni Elton na hindi niya sinisisi si Arges para sa pangyayaring ito, nang makita ni Arges si Elton na hindi umiimik, alam niya maaaring sinisi siya ni Elton kahit papaano. Natural lang ito, kaya hindi nag-alala si Arges tungkol dito. Napatay din ni Alvin ang isang tao na pinaplano kong tanggapin bilang disipulo 10 araw na ang nakalipas. Hindi ako makakapagpahinga hanggat nabubuhay siya. Biglang sinabi ni Arges sa malalim na boses habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may intensyong pumatay. Biglang nagsalita si Arges dahil gusto niyang basagin ang yelo. Bukod dito, talagang kinasusuklaman niya si Alvin. Pinaplano mong tumanggap ng direktang disipulo. Gaya ng inaasahan ni Arges, sa sandaling marinig ni Elton ang kanyang mga salita, lumingon siya kay Arges na nalilito. Sa kanyang nalalaman, si Arges ay may napakataas na mga kinakailangan sa pagtanggap ng mga disipulo. Ang 3 disipulong tinanggap niya ay nagtataglay ng asol na innate spiritual roots. Oo. Tumango si Arges bago niya sinabi kay Elton ang tungkol kay Chuno at sa kanyang pinsan, si Willie, at kung paano rin pinatay si Willie ni Alvin. Nang matapos siyang magsalita, kumikinang ang kanyang mga mata na may intensyong pagpatay. Ang aura na lumalabas sa kanyang katawan ay sobrang lamig din, dahilan upang bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid. Mas lalo akong na-curious ngayon. Sino ang napakalakas ng loob na saktan si First Silver Flame Elder Arges mula sa Black Turtle Sanctum hanggang sa ganito? Dapat aminin na ang mga reklamo ni Arges ay nagpaginhawa kay Elton. Sa nangyari, hindi lang ang anak niya ang pinatay ng taong ito. Kahit na ang taong gustong tanggapin ni Arges bilang isang disipulo dahil mayroon siyang asol na innate spiritual root ay pinatay din ng taong ito. Dahil dito, sa sandaling ito, naramdaman ni Elton ang pakikipagkaibigan kay Arges. Nawala agad ang kaunting dissatisfaction na nararamdaman niya sa kanyang puso. Narinig mo ba? Muling tumama si Alvin matapos patayin si Willie 10 araw na ang nakalipas. Habang sina Arges at Elton ay patungo sa altar ng Black Turtle Sanctum, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Arges at Elton ay lumilipad ng mataas sa kalangitan, kaya walang sino man sa lupa ang nakapansin sa kanila. Kung hindi, ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa tabi ng altar ay lalapit upang batiin si Arges. Alvin. Nagpalitan ng tingin sina Arges at Elton bago sila huminto para makinig sa usapan. Pinag-uusapan mo ba kung paano hinamon ni Alvin si senior brother Jomer at matagumpay na naangkin ang isang bahay ni Secundes matapos siyang talunin? Tama. Mukhang narinig mo na rin. Paanong hindi? Sa kasalukuyan, halos lahat ng alagad ng Black Turtle Sanctum na wala sa closed door cultivation ay nakarinig tungkol dito. Talagang malakas si Alvin. To-think na kaya niya ring talunin si Jomer. Ang pag-uusap ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum ay malinaw na pumasok sa tainga nina Arges at Elton. Bahay ni Secundes. Agad na nanliit ang mga mata ni Elton. Kahit na hindi siya miyembro ng Fire Worship Sect, dahil matalik niyang kaibigan si Arges, alam niya ang pasikot-sikot ng Fire Worship Sect. Batay sa kanyang nalalaman, ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naninirahan sa mga bahay ni Secundes ay halos nasa quintessential saint stage at pataas. Lian, hindi ba't sinabi mo na ang lakas ni Alvin 10 araw na ang nakalipas ay ang pinakamalakas lamang sa mga martial cultivator sa tuktok ng exemplary saint stage? 10 araw pa lang ang lumipas, pero kayanan niyang makipagkompetensya para sa isang bahay ni Secundes. Tanong ni Elton na nakakunot ang noo habang nakatingin kay Arges. Hindi na niya hinintay na sumagot si Arges bago siya nagpatuloy sa pagsasabing, "Naaalala kong sinabi mo sa akin na ang mga bahay ni Secundes sa Black Turtle Sanctum ay para sa mga disipulo ng quintessential saint stage.
Si Jomer ba ay isang quintessential saint stage na disipulo na nakatira sa bahay ng Secundes? Hindi sumagot si Argus sa kanya pagkatapos niyang magsalita. Sa pagtataka ni Elton, nakita niyang si Argus ay may ekspresyon ng takot at hindi paniniwala sa kanyang mukha. Anong mali? Hindi naiwasang magtanong ni Elton nang makita niya ito. Si Jomer ay isang direktang disipulo ng isa sa mga Silver Flame Elder sa aming Black Turtle Sanctum. Isa siyang elite powerhouse sa lahat ng mga disipulo ng early quintessential saint stage sa aming Black Turtle Sanctum. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa intermediate quintessential saint stage. Mataimtim na sagot ni Argus. Isang elite powerhouse sa lahat ng early quintessential saint stage disciple sa Black Turtle Sanctum. Ang ganoong tao ay natalo ni Alvin. Natarante si Elton. Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat na balita ay hindi pa dumating. Narinig ko na noong labanan, si Senior Brother Jomer ay naglagay ng mataas na antas ng opens iba na divine ability, ang Cyclopean Punch. Kahit na noon, natalo pa rin siya. Nang marinig ito ni Argus, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Paano ito posible? Bulalas niya. Nagbigay siya ng mataas na antas ng opens iba na divine ability, ngunit natalo siya ni Alvin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Elton habang bumubulong, mukhang hindi ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas nang makipaglaban siya kay Willie 10 araw na ang nakalipas. Sa huli, nalaman ni Argus at Elton ang lahat ng nangyari noong araw sa pagitan ni Alvin at Jomer. Sa huli, nang magkatinginan sila, kitang-kita nila ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Talagang pinagkadalubhasaan ni Alvin ang tatlong mataas na antas ng divine abilities. Hindi lang iyon, ang high-grade assist type na divine ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin ay sumipsip ng malakas na enerhiya na pinakawalan ni Jomer sa kritikal na sandali. Bukod dito, pinagsama niya ang sarili niyang enerhiya sa enerhiya ni Jomer at nag-counter-attack, na lubhang nasugatan si Jomer at natalo siya. Anong uri ng tulong na uri ng divine ability iyon? Nagpalitan ng tingin sina Argus at Elton. Gulat na gulat pa rin sila. Pareho silang hindi nakarinig ng ganitong banal na kakayahang. Napakalupit na uri ng tulong na divine ability. Ang sabi ni Elton sa malalim na boses. Talagang malupit. Ano ang ginawa ni Alvin para maging karapat-dapat sa gayong mga pagpapala mula sa Diyos? Hindi lamang niya naunawaan ang tatlong mataas na antas ng divine abilities, ngunit ang kanyang assist type na divine ability ay hindi kahit isang normal na high-grade na divine ability. Namumula sa selos ang mga mata ni Argus nang matapos siyang magsalita. Sa tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Sa loob ng bahay ni Secundes, si Alvin na gumaling ng ilang sandali ay nagkaroon ng lakas na tumayo. Pagkatayo niya ay agad siyang pumasok sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pinlano niyang gamitin ang mabagal na daloy ng oras sa loob para mabawi ang kanyang Sun Saint energy. Ang walang laman na pakiramdam sa kanyang katawan ay nakaramdam siya ng insecure. Pagkatapos kong gumaling, papasok ako sa closed door cultivation at itataas ko muna ang cultivation base ko sa tuktok ng Divine Saint stage bago magplano kung ano ang susunod na gagawin. Sa ngayon, hindi nang ahas si Alvin na isipin ang huwarang stage ng santo. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nakalusot lamang sa intermediate divine saint stage. Alvin. Hindi alam ni Alvin kung gaano na ito katagal ngunit nang ang Sun Saint energy sa kanyang katawan ay nakarecover ng humigit kumulang 10%, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng kanyang bahay, na nagpagising sa kanya. Argus. Si Alvin ay hindi estranghero sa boses na ito. Masasabi niyang kabilang ito sa First Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum. Anong ginagawa niya dito? Huwag mong sabihing may connection din si Jomer sa kanya. Sumimangot si Alvin at lumabas sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Matapos ilagay ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, itinulak niya ang pinto at lumabas sa maliit na patio ng bahay ni Secundes. Paglabas pa lang niya ay naramdaman niyang maraming mata ang nakatutok sa kanya. Dalawang pares ng mga mata ang partikular na nakaramdam ng pag-alit at napuno ng layuning pumatay. Sino siya? Tumingin si Alvin kay Argus bago niya itinoon ang kanyang atensyon sa isang matandang lalaki na may malaking katawan na nakatayo sa tabi ni Argus.
Isang naguguluhang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi niya nakitang kakaiba na nakatingin sa kanya si Argus na may intensyong pumatay. Gayunpaman, natitiyak niyang ito ang unang beses niyang makilala ang matandang ito. Bukod dito, hindi man lang nakasuot ng uniforme ng Fire Worship Sect ang matanda. Nangangahulugan ito na hindi siya miyembro ng Fire Worship Sect. Hindi alam ni Alvin kung paano niya nasaktan ang matandang ito hanggang sa puntong maglalabas siya ng nakakatakot na pagpatay na layunin. Ikaw si Alvin. Tanong ng matandang lalaki na may malaking katawan. Sino ka? Tanong ni Alvin bilang tugon sa tanong ng matanda. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang matandang lalaki na may malaking tayo na matandang lalaki ay tumingin kay Alvin at sinabi sa isang tono na hindi nagmamadali o mabagal, ikaw. Magpakamatay ka. Walang argumento ang tono niya. 1938. Ito. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na lumabas upang manood ng palabas pagkatapos marinig na tinawag ni Argus si Alvin ay nagulat kaagad nang marinig nila ang mga salitang sinabi ng malaking built na matanda kay Alvin. Sandaling natigilan silang lahat bago tuluyang nanambalik ang kanilang katinoan. Sinabi ng matandang ito kay Alvin na magpakamatay. Sino siya? Ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ay curious tungkol sa pagkakakilanlan ng matandang lalaki na may malaking built na matandang lalaki. Patayin ang sarili mo. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng matandang lalaki, siya ay natigilan. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata habang ito ay malamig na kumikislap. Nang maramdaman ni Alvin ang pamatay na hangarin mula sa matanda at marinig ang mga salitang sinabi niya, kasama na siya sa piling ni Argus, kahit na mabagal ang isip ni Alvin, mahulaan sana niya ang matanda na si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Siya ang ama ni Waldo na kanyang pinatay. Batay sa kanyang nalalaman, sina Elton at Argus ay matalik na magkaibigan. Si Alvin ay bumangon sa langit at tumayo sa parehong antas na si Elton habang tinatimad siyang sinulyapan. Walang pakialam niyang tanong, Elton, hindi ito ang Northern Plethora Sect, at hindi ako alagad ng Northern Plethora Sect. Hindi mo ba naisip na lumalampas ka sa hangganan sa pamamagitan ng paghiling sa akin na magpakamatay? Elton. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa paligid ay nagkagulo. Kaya siya talaga si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Siya ay nasa ika-146 na ranggo sa Supreme Saint Rankings. Matagal ko nang narinig na si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay malapit na kaibigan ni Elder Argus ng ating Black Turtle Sanctum, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect na ito. Gayunpaman, bakit parang may malalim siyang galit kay Alvin? Nang kara-rating lang ni Alvin sa Black Turtle Sanctum, sinaktan niya sa publiko si Argus. Gayunpaman, sa unang pagkakataon na nasaktan niya si Elder Argus ay hindi alam ng lahat. Ano ito? Nang unang dumating si Alvin sa Black Turtle Sanctum, si Waldo, ang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay nagalit sa kanya. Pagkatapos noon, naglabas pa si Waldo ng death duel kay Alvin, ngunit nagresulta ito sa pagkamatay ni Waldo. Si Elder Argus ay naruroon din sa eksena noong mga oras na iyon. Oh, I see. Pinatay niya ang anak ng matalik na kaibigan ni Elder Argus sa harap ni Elder Argus. Hindi nakakagulat na galit si Elder Argus. Bueno, hindi kasalanan ni Alvin. Ang pagtatalo sa pagitan nina Alvin at Waldo ay sinimulan ni Waldo. Sa katunayan, si Waldo ang naglabas ng duel ng kamatayan. Kahit ano paman, sa tingin ko ay hindi si Alvin ang may kasalanan sa pagpatay kay Waldo. Habang nagbubulungan ang ilang Black Turtle Sanctum sa kanilang mga sarili, ang iba pang mga disipulo na walang kamalay-malay sa pinagmulan ng awayan sa pagitan nina Alvin at Argus sa wakas ay nalaman kung ano ang nangyari. Dahil dito, hindi na sila nagulat sa mga salitang sinabi ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, kay Alvin. Naramdaman nilang lahat na masyadong mayabang si Elton. Akala ba niya ay nasa Northern Plethora Sect pa siya at may ibig sabihin dito ang pagkakakilanlan niya bilang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect? Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Patayin ang iyong sarili sa loob ng 10 paghinga.
Hindi ako magiging maluwag at bibigyan ka ng isa pang pagkakataon. Inutusan ni Elton si Alvin na muling magpakamatay. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay binigyan pa niya si Alvin ng limitasyon sa oras. Nagsalita siya ng walang anumang pahiwatig ng pagpigil. Kumilos siya na parang papatayin niya si Alvin kung hindi susundin ni Alvin ang kanyang mga salita. Isang hindi magandang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos, pilit niyang pinipigilan ang pakiramdam habang nakatingin kay Elton na may mapanuksong ngiti. Elton, bingi ka ba? Kailangan ko bang ulitin? May ekspresyon ng panghahamak si Alvin sa kanyang mukha habang sinabi niya, hindi ito ang Northern Plethora Sect kaya ang iyong pagkakakilanlan bilang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect ay walang kahulugan dito. Patayin ang sarili ko sa loob ng 10 paghinga. Kahit bigyan mo ako ng 100 paghinga, hindi ko pa rin papatayin ang sarili ko. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Huwag mong sabihin sa akin na kakalimutan mo ang pagong na ito. Huwag mong sabihin sa akin na kakalimutan mo ang pagong na ito. Sanctum, isa sa 4 symbol sanctum sa fire worship sect ito ay hindi isang lugar kung saan ikaw, Elton, ay maaaring kumilos ayon sa gusto mo, wala kang karapatang utusan ako, lalo pa ang magdikta kung dapat akong mabuhay o mamatay. Ang mga salita ni Alvin ay binibigkas ng malakas at malinaw na walang pahiwatig ng pagiging magalang. Dahil ang kabilang partido ay pumunta dito para hilingin sa kanya na magpakamatay, magiging duwag siya kung kakausapin pa rin niya ito ng matino. Ang pagiging duwag ay hindi estilo ni Alvin. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ang sumang-ayon sa mga salita ni Alvin. Nagsimulang kumulo ang kanilang dugo sa galit. Kung hindi dahil sa takot nilang masaktan si Argus, sana ay malakas silang magsaya kay Alvin. Hindi inaasahan ni Elton na si Alvin ay magiging napakawalang galang at mapurol. Naging dahilan ng pagdilim agad ng kanyang ekspresyon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Argus pati na rin ang malamig niyang sinabi, Alvin, si Elder Elton ay isang kilalang panauhin ng Black Turtle Sanctum. Bilang disipulo ng Black Turtle Sanctum, gaano ka kalakas loob? Naisip mo ba na ang mga patakaran ng fire worship sect ay hindi nababago? Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa maraming mukha ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum nang marinig nila ang mga salita ni Argus. Agad na humagalpak ng tawa si Alvin, na naging dahilan upang maging mas seryoso ang ekspresyon ni Argus. Kung hindi natatakot si Argus na maparusahan at mapatalsik mula sa fire worship sect, papatayin niya si Alvin at pupunitin siya sa 1,000 piraso. Anong tinatawa-tawa mo? Malamig na tanong ni Argus. Napakalamig ng boses niya na nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Anong tinatawanan ko? Tumigil sa pagtawa si Alvin habang nakatingin kay Argus na may mapanuksong ekspresyon. Kuya Argus, alam mo kung bakit ako tumatawa. Kailangan mo ba akong tanungin kung bakit? Isang marangal na panauhin ng ating Black Turtle Sanctum ang sabi mo. Sa nakikita ko, siya ang iyong natatanging bisita, tama ba? Mga panuntunan ng sekta. Elder Argus, sigurado ka bang gusto mong simulan ang pagtalakay sa mga tuntunin ng sekta sa akin? Bagamat hindi ko alam ang lahat ng mga patakaran sa pagsamba na ipinatupad sa fire, hindi ko alam ang sekta ay nakapagtagal ng ganito katagal, dapat mayroong isang tuntunin upang harapin ang mga taong nakikipagsanib puwersa sa mga tagalabas upang apihin ang mga miyembro ng sekta. Sinadya ni Alvin si Argus nang matapos siyang magsalita. Sino ang inaakusahan mong nakipagsanib puwersa sa mga tagalabas para apihin ang mga miyembro ng sekta? Naging seryoso ang ekspresyon ni Argus. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay magbibintang sa kanya sa publiko ng ganoong krimen. Kung kumalat ang balita tungkol dito, hindi ito makakabuti para sa kanya. Bukod sa Sanctum Leader, maraming tao sa fire worship sect na kailangan niyang katakutin. Alvin, alam mo bang isang krimen ang suron ng isang elder ng sekta? Malamig na kumikinang ang mga mata ni Argus habang nakatitig kay Alvin na parang makamandag na ahas na malapit ng hampasin. Slander. Sinisiraan ang aking sekta na matanda. Tumawa si Alvin. Kuya Argus, sinabi mo bang may siniraan ako? Maaari ko bang malaman kung sino ang sinisiraan ko?
Sabi mo siniraan ko ang aking matanda sa sekta kaya maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang sinisiraan ko? Napakaraming nakatatanda dito. Maaari mong hilingin ang sino man sa kanila na maging iyong saksi. May nakarinig ba sa kanila na sinisiraan ko ang isang elder ng sekta? Nang marinig ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ang isang walang hiyang pahayag mula kay Alvin, hindi nila napigil ang tumawa. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na tumawa ng masyadong malakas dahil natatakot sila kay Argus. Natuwa sila nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Ito ay maliwanag na si Argus ay nakikipagsabuatan sa isang tagalabas upang harapin ang kanilang miyembro ng sekta. Natural lang na makaramdam sila ng galit sa ngalan niya. Kung nakipag-usap si Argus kay Alvin nang walang kasamang tagalabas, maaaring wala silang maramdaman dahil ito ay panloob na alitan lamang. Gayunpaman, nang si Argus ay nakipagsanib puwersa sa Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, upang harapin si Alvin, lubos nitong binago ang sitwasyon. Bilang isang fire worship sect at alagad ng Black Turtle Sanctum tulad ni Alvin, natural silang makiramay sa kanya. Ang isang tagalabas ay isang tagalabas pa rin pagkatapos ng lahat. Ikaw. Nang marinig ang walang hiyang pahayag ni Alvin, labis na nagalit si Argus na siya ay natahimik. Nang muli niyang pag-isipan iyon, napagtanto niyang walang binanggit na pangalan si Alvin. Kung ipagpapatuloy niya ang bagay na ito, magiging maliwanag na siya ay nagkasala. Mayroon ka talagang ilang mga trick sa iyong manggas. Sinabi ni Elton habang nakatingin kay Alvin nang walang pag-aalinlangan. Alvin, 10 paghinga ang lumipas. Nabigyan na kita ng pagkakataong patahimikin ako. Sana hindi mo pagsisihan ang iyong desisyon sa hinaharap. Panghihinayang. Ngumisi si Alvin. Ano bang pagsisisihan ko? Kung mayroon kang berdeng spiritual root, maaaring may mga salita na hindi ko masabi dahil nag-iingat ako sa fire worship sect. Bagamat matyaga si Elton, nahaharap sa panunuya ni Alvin, siya ay nagalit. Gayunpaman, isa ka lamang pangkaraniwan na may dilaw na innate spiritual root. May ilang mga salita na kahit sabihin ko ng malakas, ang fire worship sect ay hindi darating para sa akin. Tama. Kung patuloy kang magtatago sa fire worship sect, ako, si Elton, ay hindi makakahawak sa iyo, ngunit maaari mo bang garantiya na ang lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya ay may matatag na suporta sa akin? He chuckled sinisterly nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Hindi siya nagdalawang isip na banta kay Alvin. Kung hindi kita kayang harapin, sa mga kaibigan at pamilya mo ang haharapin ko. Naniniwala ako sa network ng katalinuhan sa Northern Plethora Sect at sa sarili kong lakas, hindi magiging mahirap para sa akin na alamin ang tungkol sa background mo, walang pakialam na sabi ni Elton, nakakalungkot na hindi mo pinatay ang sarili mo nang hilingin ko sa iyo. Napoprotektahan mo sana ang iyong mga kaibigan at pamilya. Nalulungkot talaga ako para sa kanila dahil sa pagkakaroon ng ganoong kaibigan at pamilya na tulad mo, Alvin, Doc, kahit na si Alvin. Sisiguraduhin ko pa rin na magdurusa ka sa sakit ng pagkawala ng lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya. Ako, si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay nangangako nito sa iyo. 1939. Ako, si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect's 5th elder, ay tutuperin ang aking mga salita. Ang mga mata ni Elton ay kumikinang nang nakamamatay nang matapos siyang magsalita. Pagkatapos, tiningnan niyang muli si Alvin nang may panunuya bago siya tumalikod para umalis. Katulad nga ng sinabi niya. Kung si Alvin ay isang alagad ng fire worship sect na may mataas na likas na talento, hindi siya maglalakas loob na banta siya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan dahil makakasakit ito sa fire worship sect. Gayunpaman, si Alvin ay isa lamang ordinaryong alagad ng fire worship sect na may dilaw na innate spiritual root. Kahit na pagbabantaan siya sa ganoong paraan, ang fire worship sect ay walang gagawin para sa kanya, lalo na kapag ang kabilang partido ay ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, isang first-rate na puwersa sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Humph! Pagkaalis ni Elton, malamig ding tiningnan ni Argus si Alvin bago niya hinabol si Elton. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano.
Sa kabila ng pagiging First Silver Flame Elder, hindi pa rin niya kinaya ang mabigat na krimen ng pakikipagsabuatan sa isang tagalabas para saktan ng isang miyembro ng sekta. Senior Brother Alvin, magandang trabaho. Pagkaalis ni Arges kasama si Elton, nagkagulo ang mga tao. Maraming tao ang nagbigay ng thumbs up kay Alvin. Ang pagsabog ni Alvin ay ikinatuwa nila. Natural, may mga alagad din na hindi umimik at nakatingin lang sa kanya na may pag-aalalang ekspresyon. Napansin nila na ang ekspresyon ni Alvin ay naging seryoso. Alam nilang seryoso si Elton sa banta niya. Mukhang hindi nag-iisang lobo si Senior Brother Alvin. Kung hindi siya maaabala kapag sinabi ni Elton na sasaktan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang banta ni Elton ay talagang hindi makatwiran. Kahit na si Senior Brother Alvin ay may mataas na likas na talento at lubos na pinahahalagahan ng Fire Worship Sect, maaaring hindi siya hayagang pagbabantaan ni Elton, ngunit lihim pa rin niyang susubukan at saktan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kung si Alvin ay may mga kaibigan at pamilya, kung gayon ang mga banta ni Elton ay talagang medyo nakakatakot. Walang awa. Masyado siyang walang awa. Tulad ng kasabihan, hindi dapat ay target ang mga miyembro ng pamilya. Talagang lumampas sa linya si Elton. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagbulungan habang nakatingin kay Alvin na may bakas ng awa sa kanilang mga mata. Sa kanilang opinyon, kung talagang may mga kaibigan at pamilya si Alvin, talagang nakakatakot ang banta ni Elton. Hindi gumagalaw si Alvin habang nakatayo siya sa kalangitan habang ang iba't ibang ekspresyon ay lumilitaw sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, ang banta ni Elton ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Tama. Kung patuloy kang magtatago sa Fire Worship Sect, ako, si Elton, ay hindi kita mahahawakan, ngunit masisiguro mo ba na ang iyong mga kaibigan at pamilya ay may suporta na maaaring humadlang sa akin? Naniniwala ako na sa network ng katalinuhan ng Northern Plethora Sect at sa aking lakas, hindi ako magiging mahirap para sa akin na malaman ang tungkol sa iyong background. Hindi mo sinayang ang iyong sarili at hindi mo pinahintulutan ang iyong sarili. Protektahan ang iyong mga kaibigan at pamilya. Talagang nalulungkot ako para sa kanila para sa pagkakaroon ng isang kaibigan at miyembro ng pamilya na tulad mo, kahit na magtago ka sa Fire Worship Sect magpakailanman, sisiguraduhin kong magdurusa ka sa sakit ng pagkawala ng lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya. Ako, si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora, ay tutuperin ang aking mga salita. Alam ni Alvin na seryoso si Elton. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, bumalik siya sa kanyang bahay ni Secundes at nawala sa paningin ng lahat. Noon lamang nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Gayunpaman, kahit na sila ay umalis, pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa banta ni na Alvin at Elton. Bilang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, tiyak na kaya niyang saktan ang mga kaibigan at pamilya ni Alvin. Walang duda tungkol dito. Naglilingkod sa iyo ng tama. Nakatayo sa pintuan ng isa pang bahay ni Secundes, nanginginig ang katawan ni Jomer habang nakasandal sa frame ng pinto. Bagaman masakit pa rin ang kanyang katawan, nasiyahan siya sa panunood ni Elton na nagbabanta kay Alvin. Lubos siyang pinahiya ni Alvin nang matalo niya siya ngayon. Mula noon, itinuring na niya itong kaaway. Hindi siya magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na papatayin niya si Alvin. Naniniwala siya na dahil mayroon siyang dark green na innate spiritual root, napakadali para sa kanya na malampasan si Alvin na mayroon lamang dilaw na innate spiritual root. Maaaring isipin ng isang tao na kung alam ni Jomer na si Alvin ay mayroon ding dark green na innate spiritual root, ang kanyang ekspresyon ay magiging napakadrama. Napakaseryoso pa rin ang ekspresyon ni Alvin pagkatapos niyang bumalik sa kanyang bahay. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, muli siyang kumalma. Elton. Kasuklam-suklam. Malakas na nagmura si Alvin pagkatapos niyang huminga ng malalim. Kasabay nito, isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan, dahilan upang bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid. Sa sandaling ito, labis na galit si Alvin. Hindi niya inaasahan na si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect,
isang first-rate sect sa Upper Province, ay mag-aanunsyo sa harap ng maraming tao na sasaktan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nakaramdam siya ng matinding kaba dahil hindi niya mailabas ang galit. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi ganoon kadali para kay Elton na imbestigahan ang aking background dahil hindi ako mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang maisip niya ito. Natural, alam niyang mapipigil lang nito si Elton saglit. Bagamat hindi siya mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, dahil dati niyang taglay ang Devil Seal Tablet, maraming tao sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land ang nakarinig ng kanyang pangalan. Hindi lamang iyon, ngunit marami sa kanila ay may kanyang larawan din. Buti na lang hindi ito ang tunay kong anyo. Nang maalala ni Alvin na siya ay nakabalat kayo, hindi niya maiwasang maramdaman na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang pananaw. Natural, posibleng pumunta si Elton sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land para mag-imbestiga at malaman na siya ang Young Mansion Master ng quasi third-rate force, ang Azure Cloud Mansion. Sa pagkakakilanlan ni Elton, ilang sandali lang ay nalaman niya ang background ni Alvin. May isip niya kung malaman ni Elton ang tungkol sa koneksyon niya sa Azure Cloud Mansion sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, tiyak na magkakaroon ng bloodbath. Ang kanyang ama, ina, asawa, anak, at lahat ng kanyang inaalagaan ay mamamatay ng walang libingan. Nanginginig sa takot si Alvin nang maisip niya ito. Nagugulo na naman ang kanyang emosyong kumalma sa mga sandaling ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang malutas ang lahat ng nakatagong panganib. Dapat kong itago ang lahat ng impormasyon na maaaring magbunyag ng aking background. Matapos pilitin ni Alvin ang kanyang sarili na kumalma muli, agad niyang ipag-ugnayan kay Elder Hal at nag-aalalang nagtanong, Elder Hal, mayroon ka bang secret tactic o isang bagay na makatiis sa soul-searching secret tactic? Ang bagay na inaalala ni Alvin ay ang soul-searching secret tactic. Kung siya ay pabaya at nahuli siya ni Elton o Argus at nagsagawa ng soul-searching secret tactic sa kanya, tiyak na isisiwalat niya ang kanyang background. Halatang ayaw niyang mangyari ito. Kahit na siya ay naging sobrang maingat, mahirap pigilan ito na mangyari. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Elder Hal. Hindi mahalaga kung si Elder Hal ay may mga diskarteng makatiis sa soul-searching secret tactic o hindi, kailangan niyang manatiling optimistiko. Kailangan niyang gumawa ng paraan para malutas ang problemang ito. Siya ay labis na nababalisa habang hinihintay ang sagot ni Elder Hal. Meron ako. Natuwa si Alvin nang marinig niya ang tugon ni Elder Hal. Baka sa mukha niya ang masayang ekspresyon. Pagkatapos, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Hal. Gayunpaman, para ma-master ang secret tactic na iyon, kailangan mong ubusin ang iyong spiritual energy ng tuloy-tuloy para maging epektibo ito. Kung hihinto ka sa paggamit ng iyong spiritual energy para paandarin ito sa loob ng 3 araw, mawawala ang epekto nito. Ang secret tactic ay hindi nangangailangan ng mataas na requirement mula sa user. Kailangan lang nito ng spiritual energy na nasa Divine Saint stage o mas mataas. Kailangan kong patuloy na maubos ang isang tiyak na halaga ng espiritual na enerhiya upang mapanatili itong tumatakbo. Sa opinyon ni Alvin, kung maaari niyang pansamantalang panatilihing ligtas ang kanyang mga kaibigan at pamilya, hindi ito isang problema para sa kanya. Ang epekto ay tatagal lamang ng 3 araw sa pinakamaraming pagkatapos na ito ay tumigil sa pagtakbo. Ito ay higit pa sa sapat para sa kanya. Kahit na gustong gawin ni na Argus at Elton ang soul-searching secret tactic sa kanya, tiyak na bibilisan nila ito at hindi ito hahatakin ng matagal. Sila, lalo na si Argus, ay ayaw na matuklasan ito ng sinuman. Kung may makaalam na ginawa niya ang soul-searching secret tactic sa disipulo ng sarili niyang sekta ng walang dahilan, tiyak na mapaparusahan siya o mapapatalsik pa ng fire worship sect kung ang balitang ito. Elder Hal, pakipasa sa akin ang secret tactic na iyon. Nagmamadaling sinabi ni Alvin kay Elder Hal. Desperado siyang makuha ang secret tactic na iyon. Sa kanya, ito ang makapagliligtas sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Lower Province. Nang makita ni Elder Hal kung gaano kabalisa si Alvin, agad niyang ipinadala kay Alvin ang impormasyon tungkol sa secret tactic para ma-master niya ito. Tulad ng sinabi ni Elder Hal, ang secret tactic na ito ay walang mataas na kinakailangan.
Magagawa nitong gumana sa spiritual energy na nasa divine stage o mas mataas. Para sa kadahilanang ito, tumagal lamang si Alvin ng 15 minuto upang matagumpay na makabisado ito at maprotektahan ang kanyang kaluluwa mula sa soul-searching secret tactic. Ang patuloy na pagkaubos ng espiritual na enerhiya ay katanggap-tanggap pa rin. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang mapansin niyang ang secret tactic ay hindi masyadong naubos ang kanyang espiritual na enerhiya at hindi masyadong nakaapekto sa kanya. Panahon na para hanapin ko sina Senior Brother Gory at Palace Master Brooks. Dapat ko rin silang turuan ng secret tactic na ito. Kung hindi, kung si Argus at Elton ang gagawa ng soul-searching secret tactic sa kanila, malalantad ang background ko. Kasabay nito, inalala ni Alvin sina Gory na nasa Vermilion Bird Sanctum at Lewis na nasa White Tiger Sanctum. 1940. Gayunpaman, kahit na pinag-aralan nina Senior Brother Gory at Palace Master Brooks ang secret tactic na ito at hindi ibunyag ang aking background, pansamantalang solusyon lang ito. Sa posisyon ni Elton at Network of Intelligence ng Northern Plethora Sect, hindi magiging mahirap para sa kanila na imbestigahan ang background ko. Ilang oras na lang at malalaman niya ang tungkol sa Asher Cloud Mansion sa Lower Province. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan ko pang lumakas bago pumunta si Elton sa Lower Province. Kahit papaano, sapat na ang lakas ko para patayin si Elton sa oras na iyon. Si Elton ay isang Saint Celestial Stage na powerhouse na nasa ika-146 ng Supreme Saint Rankings. Ang kanyang cultivation base ay tiyak na hindi kasing simple ng first, second o third form of the Saint Celestial Stage. Ang Supreme Saint ranking ay isang listahan ng pinakamalakas na powerhouse sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Si Alvin ay matagal nang nasa Black Turtle Sanctum at Fire Worship Sect, natural lang na natutunan niya ang isa o dalawang bagay mula sa mga disipulo dito. Halimbawa, kabilang sa 100 powerhouses na nirerango sa pagitan ng ika-100 na lugar at ika-200 na lugar, ang pinakamahina na powerhouse ay nabalitang nasa third form ng Saint Celestial Stage. Ang mga mas malakas ay nasa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. Hanggang ngayon, nakatagpo si Alvin ng 4 na powerhouse na nirerango sa top 200 sa Supreme Saint Ranking. Kasama rito si Argus, ang unang elder ng Black Turtle Sanctum, na nasa unahan. Siya ay nirerango sa ika-134 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Sumunod ay si Bruce, ang Silver Flame Elder na siya ring Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum. Siya ay nirerango sa ika-142 na lugar. Hindi masyadong malawak ang pagitan nila ni Argus. Bukod doon, nandyan si Elton, ang ika-5 Elder ng Northern Plethora Sect, nakakakilala pa lang niya at si Shelton, na isa ring Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum. Ang una ay nirerango sa ika-146 na lugar habang ang huli ay nirerango sa ika-173. Batay dito, makikita ng isa ang lakas nina Argus, Bruce, at Elton ay halos magkatulad. Si Shelton, sa kabilang banda, ay mas mahina. Ang lakas ko ay kailangang nasa Saint Celestial Stage kung gusto kong patayin si Elton. Sa kasalukuyan, ang aking cultivation base ay nasa Divine Saint Stage lamang. Napakalayo nito sa Saint Celestial Stage. Mukhang kailangan kong maghanap ng mas maraming pagkakataon para lumunin ang innate spiritual root ng ibang tao para palakasin ang innate spiritual root ko. Hanggat kaya kong itaas ang aking innate spiritual root sa isang violet innate spiritual root, sa tulong ng daloy ng oras sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi na ako magtatagal para makapasok sa Saint Celestial Stage. Sa sandaling ito, ang tanging naiisip ni Alvin ay ang magpakalakas. Dapat ay sapat na ang kanyang lakas para patayin si Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, bago niya malaman ang kanyang background. Kung hindi, ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Lower Province ay nasa panganib. Kung may nangyari sa kanyang mga magulang, asawa, anak, at mga kaibigan, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, gustong-gusto ni Alvin na siya ang pinakamalakas sa buong mundo. Hahanapin ko muna si Palace Master Brooks. Pagkatapos niyang kumalma, umalis siya sa Black Turtle Sanctum at pumunta sa Hilagang Silangan kung saan matatagpuan ang Vermilion Bird Sanctum.
Ang ari-arian ng Fire Worship Sect ay pinaghiwalay sa dalawang lugar, ang Saint Land at ang Four Symbol Sanctums. Ang una ay napapaligiran ng huli. Kabilang sa Four Symbol Sanctums, ang Azure Dragon Sanctum ay matatagpuan sa kanluran ng Saint Land, ang White Tiger Sanctum ay matatagpuan sa silangan ng Saint Land, ang Vermilion Bird Sanctum ay matatagpuan sa hilaga ng Saint Land, at ang Black Turtle Sanctum ay matatagpuan sa timog ng Saint Land. Gaya nga ng kasabihan, Azure Dragon sa kanluran, puting tigre sa silangan, Vermilion Bird sa hilaga, at itim na pagong sa timog. Ito ang Four Symbol Sanctum ng Fire Worship Sect. Nagpasya si Alvin na hanapin muna si Louis dahil ang Vermilion Bird Sanctum ay mas malapit sa Black Turtle Sanctum. Mas malapit kung makatawid si Alvin sa Saint Land para makarating sa Vermilion Bird Sanctum. Gayunpaman, ang Fire Worship Sect ay mahigpit tungkol sa hindi pagpayag sa mga taong hindi mga alagad ng Saint Land na makapasok sa Saint Land. Ang mga lumabag sa mga patakaran ay mabigat na parusahan. Dahil dito, mas mahahabang ruta lang ang magagawa ni Alvin upang magtungo sa White Tiger Sanctum. Ang mga disipulo mula sa bawat sanctum ng Four Symbol Sanctum ng Fire Worship Sect ay dadaan paminsan-minsan kaya ang presensya ni Alvin sa White Tiger Sanctum ay hindi masyadong nakatawag ng pansin. Sa sandaling pumasok siya sa White Tiger Sanctum, natuklasan niyang malapit siya sa White Tiger Sanctum. Natural, hindi siya makakapunta sa altar. Ang White Tiger Sanctum ay hindi pinahintulutan ng mga disipulo mula sa tatlong iba pang mga sanctum na lumapit sa altar na may napakalaking puting estatwa ng tigre dahil naglalaman ito ng mahalagang divine ability na tanging mga disipulo mula sa sanctum ang pinapayagang maunawaan. Ito ay isang mataas na uri ng nakakasakit na divine ability. Kung ang mga disipulo mula sa iba pang tatlong sanctum ay maglakas loob na lapitan ito, kahit na hindi nila nilayon na maunawaan ang banal na kakayahang, sila ay mapapatalsik pa rin mula sa Fire Worship Sect. Kung kahit papaano ay naintindihan nila ito, mahahatulan sila ng kamatayan. Sinasabi na ang gitnang altar ng bawat sanctum ay may isang porma sayon na maaaring makilala ang banal na kamalayan ng mga disipulo at hindi mga disipulo ng kani-kanilang sanctum upang pigilan sila sa pag-unawa sa mataas na antas ng divine ability. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang pinapalawak niya ang kanyang divine consciousness. Nang malapit na ito sa gitnang altar ng White Tiger Sanctum, agad itong naharang at hindi na makagalaw pa. Talagang may formation. Maliban na lang kung pupunta ako sa gitnang altar ng White Tiger Sanctum, hindi ko magagamit ang aking divine consciousness para mapalapit dito, lalo pa ang pag-unawa dito. Mabilis na binawi ni Alvin ang kanyang divine consciousness pagkatapos niyang subukan ito. Pagkatapos noon, nakita niya ang alagad ng White Tiger Sanctum na lumabas sa gitnang altar at papunta sa kanya. Agad na hinaranggan ni Alvin ang kanyang dinadaanan bago siya magalang na nagtanong, "Senior brother, maaari ko bang malaman kung saan ang tirahan ng mga disipulo ng White Tiger Sanctum? Kailangan kong hanapin ang aking kaibigan na isang disipulo ng White Tiger Sanctum." Ang disipulo ng White Tiger Sanctum na ito ay nakasuot ng mahabang damit na katulad ng suot ni Alvin. Ito ay banordahan din ng mapusyaw na kulay abong apoy. Ang pagkakaiba lang ay ang robe ng kabilang partido ay may martingale na tigre sa kanyang damit habang ang robe ni Alvin ay may napakalaking pagong. Ang tirahan ng mga disipulo ni Da ay nasa southern area ng sanctum. Dahil isa kang alagad ng Black Turtle Sanctum, sigurado akong nanggaling ka sa Black Turtle Sanctum. Ibig sabihin, nalampasan mo na ang lugar kanina. Matapos ituro ng disipulo ng White Tiger Sanctum ang likod ni Alvin, sinabi niya kay Alvin, "Pupunta rin ako doon, bakit hindi ka sumama sa akin?" "Salamat, Senior Kuya." Mabilis na ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Sa kanilang paglalakbay, binasag ng alagad ng White Tiger Sanctum ang katahimikan at nagtanong, "Ano ang pangalan mo, Junior Brother?" "Alvin," nakangiting sagot ni Alvin bago magalang na nagtanong, "Ano ang pangalan mo, Senior Brother?" "Ako si Malcolm Lantan." Pagkatapos magsalita ni Malcolm, na parang may naalala siya, bumauntong hininga siya, "Alvin. Parang narinig ko na ang pangalang ito dati." "Alvin, Black Turtle Sanctum." Biglang lumingon si Malcolm kay Alvin at gulat na nagtanong, "Ikaw ba ang rebeldeng iyon, Alvin, mula sa Black Turtle Sanctum?" "Rebel." Sandaling natigilan si Alvin bago siya nagtanong, "Senior Brother Malcolm, sigurado ka bang ako ang tinutukoy mo?"
Ilang Alvin ang mayroon sa iyong Black Turtle Sanctum? Tanong ulit ni Malcolm. Kaka-rating ko lang sa Black Turtle Sanctum hindi pa katagal kaya wala akong kakilala sa Black Turtle Sanctum. Dahil dito, hindi ko alam kung may iba pang may pangalang Alvin. Umiling si Alvin. Kakapasok mo lang sa Black Turtle Sanctum kanina. Sa pagkakaalam ko, ang rebeldeng si Alvin na iyon sa Black Turtle Sanctum ay kakapasok lang din sa Black Turtle Sanctum hindi pa katagal. Na-admit siya mula sa kamakailang assessment. Nagningning ang mga mata ni Malcolm habang matamang nakatitig kay Alvin. Ang kamakailang pagtatasa. Sa wakas ay naisip ito ni Alvin. Senior Brother Malcolm, kung ang Alvin na iyong binanggit ay natanggap sa pamamagitan ng kamakailang pagtatasa, kung gayon sa palagay ko ako ang rebelde na iyong binanggit. Rebelde ka ba talaga? Natarante si Malcolm. Sa narinig ko, nasaktan mo na ang unang silver flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus sa sandaling pumasok ka sa Black Turtle Sanctum. 10 araw na ang nakalipas, napatay mo pa ang isang martial genius na nagtataglay ng asul na innate spiritual root na binalak ni Argus na tanggapin bilang isang disipulo. Mula sa narinig ko, napatay mo na ang martial ping base ng Saintla na iyon. Stage kahit na ang cultivation base mo ay nasa early exemplary saint stage lang. Sabi ni Malcolm at tumingin kay Alvin. Swerte lang ako. Mapagpakumbaba na umiling si Alvin. Medyo nabigla siya. Hindi niya inaasahan na kumalat pa ang kanyang mga aksyon sa White Tiger Sanctum. Hindi mo kailangang maging mapagpakumbaba, umiling si Malcolm bago sinabi, bagaman malakas ka, ang hinahangaan ko sa iyo ay hindi ang iyong lakas. Hinahangaan ko kung gaano ka matapang nasaktan si Elder Argus pagdating mo sa Black Turtle Sanctum. Isantibi mo ang katotohanan na ang cultivation base ko ay nasa Mastery Quintessential lang, kahit na ang aking Stage Quintessential ay nasa Stage Quintessential. Quintessential Saint Stage o ang Saint Celestial Stage, hindi pa rin ako maglalakas loob na saktan si Elder Argus mula sa iyong Black Turtle Sanctum, pati na ang pagpatay sa isang taong binalak niyang tanggapin bilang kanyang direktang disipulo ito ang dahilan kung bakit labis kitang hinahangaan. Nang matapos magsalita si Malcolm, binigyan pa niya ng thumbs up si Alvin. Nang makita ito ni Alvin, natahimik siya saglit. Bukod doon, nagulat din siya sa cultivation base ni Malcolm. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang alagad ng White Tiger Sanctum na nasa Mastery Quintessential Saint Stage sa pamamagitan lamang ng pagtatanong ng direksyon. Senior Brother Malcolm, sa pagkakaalam ko, ang Mastery Quintessential Saint Stage Disciple sa Four Symbols Sanctum ay maaaring lumahok sa assessment ng Saint Land para maging isang alagad ng Saint Land. Bakit nasa White Tiger Sanctum ka pa rin? Nagtataka na tanong ni Alvin. 1941. Mayroong 3 paraan para sa mga disipulo mula sa 4 na simbolo ng Fire Worship Sect kung gusto nilang pumasok sa Saint Land ng Fire Worship Sect para maging isang alagad ng Saint Land. Isa, kailangan nilang maging outstanding at may napakataas na likas na talento. Bukod doon, kakailanganin din nila ang rekomendasyon ng isa sa 4 na sanctum leaders ng 4 symbol sanctums. Ang pangalawang paraan ay ang matagumpay na maunawaan at makabisado ang mahalagang banal na kakayahang nasa sanctum na kanilang kinaroroonan. Ang ikatlong paraan ay ang lumahok sa pagtatasa ng lupang banal ng Fire Worship Sect. Kadalasan, ang mga alagad lamang ng 4 symbol sanctum sa Mastery Quintessential Saint Stage o mas mataas ang bibigyan ng pagkakataong lumahok sa assessment para maging isang alagad ng Saint Land. Mula sa alam ni Alvin, karamihan sa mga disipulo mula sa Fire Worship Sect's 4 Symbol Sanctum sa Mastery Quintessential Saint Stage ay halos matagumpay na nakapasa sa assessment ng Saint Land at naging disipulo doon. Ang mga bumagsak sa pagtatasa ng Saint Land ay karaniwang yaong mga nakalusot pa lamang sa Mastery Quintessential Saint Stage hindi pa matagal na ang nakalipas dahil hindi pa matatag ang kanilang mga pundasyon o nagkamali sila sa panahon ng pagtatasa. Nakagawa din ako ng isang pambihirang tagumpay hindi pa katagal. Tiyak na magre-rehistro ako para sa susunod na pagtatasa ng Saint Land. Ang layunin ko ay makapasok sa Saint Land pagkatapos ng lahat. Isang sabik na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Malcolm nang matapos siyang magsalita. Sa paglalakbay, tumawa si Malcolm habang kinakausap niya si Alvin. Hindi siya kumilos ng mayabang dahil lamang siya ay isang powerhouse sa Mastery Quintessential Saint Stage. Dahil dito, karoon din ng magandang impresyon si Alvin sa kanya. Kahit papaano, hindi snob si Senior Brother Malcolm.
Natural lang na karamihan sa mga tao sa White Tiger Sanctum ay nakarinig tungkol kay Alvin dahil ang kanyang pangalan ay kumalat na dito. Alam nilang mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. It was destined that his achievements would not be great. Bukod dito, magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa quintessential saint stage. Gayunpaman, hindi siya minamaliit ni Senior Brother Malcolm. Nadama nila na ang isang tao na may ganitong uri ng ugali ay bihira. Ang tirahan ng mga alagad ng White Tiger Sanctum ay nasa harapan lamang, sabi ni Malcolm, na pinutol si Alvin sa kanyang pag-iisip. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang tinatanaw niya ang malaking canyon sa harap ng kanyang mga mata. Ang malaking canyon ay napapaligiran ng mga bundok sa tatlong panig. Naglalakihan at malalagaong puno ang tumubo sa tuktok ng bundok. Naging malapit sila sa isa't isa na nagawa nilang harangan ang kalangitan at ang mga ulap. Hindi nakakagulat na hindi ko nakita ang lugar na ito noong dumaan ako kanina. Nakatago ito sa lahat ng malalaking punong ito, sabi ni Alvin. Napakadali para sa mga tao na mapansin ang tirahan ng mga alagad ng White Tiger Sanctum. Tumango si Malcolm. Di nagtagal, sabay na pumasok sina Alvin at Malcolm sa malaking canyon. Senior Brother Malcolm. Senior Brother Malcolm. Sa kanilang paglalakbay, marami silang nakasalubong na mga alagad ng White Tiger Sanctum na papalabas-masok sa tirahan. Nang makita ng karamihan ng mga disipulo mula sa White Tiger Sanctum si Malcolm, lahat sila ay nagkusa at masigasig na bumati sa kanya. Si Malcolm ay hindi kumilos ng mayabang at gumanti ng kanilang mga pagbati ng may ngiti. Nang sa wakas ay dumating na sila sa canyon, nakita ni Alvin ang maraming mga disipulo ng White Tiger Sanctum. Ito ay eksaktong kapareho ng tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Napansin ni Alvin na ang tirahan ng mga alagad ng White Tiger Sanctum ay eksaktong replika ng tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Senior Brother Malcolm, ang tirahan ba ng mga alagad ng White Tiger Sanctum ay nahiwalay sa mga bahay ng Primus, sa mga bahay ni Secundus, sa mga bahay ni Tertius, at sa mga bahay din ng Cortes? Nagtataka na tanong ni Alvin. Senior Junior Alvin, hindi lang ang tirahan ng mga alagad ng White Tiger Sanctum, kundi maging ang tirahan ng Azure Dragon Sanctum at ang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay katulad din ng tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Ngumiti si Malcolm. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Sabay na pakamot sa ilong sa hiya. Nakaramdam siya ng kamangmangan dahil sa kawalan niya ng kaalaman. Senior Junior Alvin, ano ang pangalan ng kaibigan mo? Marahil, matutulungan kita. Halos 10,000 ang mga disipulo sa White Tiger Sanctum, natatakot ako na hindi magiging madali para sa iyo na mahanap ang iyong kaibigan, biglang sabi ni Malcolm. Ang kanyang pangalan ay Louis, sagot ni Alvin. Ano ang kanyang cultivation base? Tanong ulit ni Malcolm. Nasa intermediate exemplary saint stage siya ilang buwan na ang nakakaraan, ngunit sa oras na iyon, malapit na siyang makagawa ng breakthrough. Marahil, nakalusot na siya sa Mastery Exemplary Saint Stage, sagot ni Alvin. Hindi siya sigurado kung matagumpay na nakapasok si Palace Master Brooks o hindi. Batay sa kanyang lakas, tiyak na siya ay naninirahan sa isang bahay ni Tertius. Mayroon lamang 1,000 mga bahay ng Tertius dito, kasama ang katotohanan na walang gaanong mga bagong disipulo na maaaring manatili sa bahay ni Tertius kaya hindi tayo magiging mahirap na mahanap siya, sabi ni Malcolm. Senior Brother Alvin, mangyaring maghintay dito sandali. Kakailanganin ko ng 15 minuto bago ko mahanap ang iyong kaibigan, sabi ni Malcolm kay Alvin bago siya lumipad at bumaba sa harap ng isang bahay ni Tertius. Pagkatapos, mabilis siyang kumatok sa pinto at lumabas ang isang napakalaki na alagad ng White Tiger Sanctum. Nang makita ng disipulong ito si Malcolm, kumilos siya ng labis na magalang. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Malcolm ang nag-usap habang ang disipulo ay nakikinig at tumango. Batay sa lakas ni Senior Brother Malcolm, dapat ay nananatili siya sa isang Primus house. Hindi sinasadyang inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa 10 bahay ng Primus na matatagpuan sa pinakamataas na antas. Ang mga bahay ng Primus ay mga mansyon at sinakop ang isang malaking lugar. Bukod dito, ang kapaligiran ng pagtatanim sa loob ng bahay ay 2 beses na mas mahusay kaysa sa mga bahay ng Secundus.
Kapag ang aking cultivation base ay nakalusot na sa tuktok ng Divine Saint Stage, makakapag-stay ako sa isang Primus house sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Nagningning ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Alvin. Isang pamilyar na boses ang tumawag kay Alvin nang mawala siya sa kanyang pag-iisip. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, natuklasan niyang bumalik si Malcolm na may kasamang ibang tao. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Louis. Palace Master Brooks. Binati muna ni Alvin si Louis bago siya bumaling kay Malcolm at sinabing, "Salamat, Senior Brother Malcolm." "Hindi na kailangan iyon, Junior Brother Alvin." Ngumiti si Malcolm. "Masaya ako na nakipagkaibigan ako sa iyo ngayon. Mangyaring pumunta dito at hanapin ako ng madalas para sa isang chat. Wala akong ideya kung kailan tayo muling magkikita pagkatapos kong makapasok sa Saint Land." "Oo naman." Tumanggaw si Alvin. "Senior Junior Alvin, gusto mo bang maabyutin ang iyong kaibigan sa aking mansyon?" Tanong ni Malcolm habang itinuro ang isa sa mga bahay ng Primus. "Salamat sa iyong mabuting hangarin, Senior Brother Malcolm, ngunit hindi na kailangan iyon. Aalis ako sa sandaling magkaroon ako ng maikling pakikipag-usap sa aking kaibigan. May kailangan pa akong gawin pagkatapos nito." Tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon ni Limo dahil ayaw niyang mas guluhin pa siya. Gaya nga ng kasabihan, ang utang ng pasasalamat ay ang pinakamahirap bayaran. Kung pwede lang, ayaw niya talagang umutang ng pabor sa maraming tao. Sige. Magkaroon ng magandang chat. Hindi iginiit ni Malcolm na lumapit si Alvin pagkatapos niyang tanggihan siya. Pagkatapos niyang magpaalam kina Alvin at Louis, bumalik siya kaagad sa kanyang tirahan. "Alvin, paano mo siya nakilala?" Gulat na tanong ni Louis pagkaalis ni Malcolm. Siya ay isa sa ilang mga disipulo ng Mastery Quintessential Saint Stage sa aming White Tiger Sanctum at isa siyang nangungunang powerhouse sa mga disipulo ng White Tiger Sanctum. "Nakilala ko siya noong humihingi ako ng direksyon para hanapin ka," sagot ni Alvin. "Nakilala mo siya noong nagtatanong ka ng direksyon." Sandaling natahimik si Louis nang marinig niya ang sagot ni Alvin. Nakipagkaibigan siya sa isang piling alagad ng kanilang White Tiger Sanctum sa pagtatanong lang ng direksyon. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. "May dahilan ba kung bakit mo ako hinahanap?" Prangka na tanong ni Louis sa sandaling nanambalik ang kanyang katinoan. "Oo." Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Agad nitong pinilit si Louis. Pagkatapos noon, nagsimulang sabihin sa kanya ni Alvin kung paano siya hinanap ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, para hanapin siya at pagbabantaan siya. "Ang dahilan kung bakit ako hinanap sa iyo ay para ipasa ang isang secret tactic sa iyo. Hanggat napag-aralan mo ang secret tactic na ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagsasagawa ni na Elton at Argus ng soul-searching secret tactic sa iyo. Sa ganitong paraan, hindi niya masisilip ang background ko pansamantala," muling sabi ni Alvin pagkatapos niyang sabihin kay Louis ang nangyari. Elton. Ang powerhouse na nasa ika-146 na ranggo ng Supreme Saint Rankings. Napabuntong hininga si Louis nang lumitaw ang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, tumatanggap siya ng secret tactic na maaaring kontrahin ang isang soul-searching secret na ipinasa sa kanya ni Alvin sa pamamagitan ng kanyang divine consciousness. Sa secret tactic na ito, si Elton man o si Argus, wala ni isa sa kanila ang makakaalam tungkol sa background mo pansamantala. Hanggat hindi tayo aalis sa Fire Worship Sect, wala silang magagawa sa atin, sabi ni Louis. Di nagtagal, idinagdag niya, gayunpaman, si Elton pa rin ang ikalimang elder ng Upper Land ng Thou Martial Saint Land na First Rate Force, ang Northern Plethora Sect. Sa kanilang network of intelligence, natatakot akong malaman niya ang iyong background. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang matapos siyang magsalita. Alam ko. Lalakas talaga ako para mapatay ko siya at maalis ang banta na ito bago niya malaman ang background ko. Tumanggaw si Alvin. Nang magsalita siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may malamig na layunin sa pagpatay. Narinig ko na mayroon kang isang dilaw na innate spiritual root. Tanong ni Louis na may mapait na ngiti. Narinig din niya ang tungkol sa kung paano taglay ni Alvin ang dilaw na innate spiritual root. Dahil dito, nahirapan siyang paniwalaan ang mga salita ni Alvin.
Sa network ng katalinuhan ng Northern Plethora Sect, gaano man sila kawalang kakayahan, magiging madali para sa kanila na malaman ang tungkol sa background ni Alvin sa loob ng 10 taon. Mas madali para kay Alvin na umakyat sa langit kaysa lumakas ng sapat upang patayin si Elton sa wala pang 10 taon mula nang taglay niya ang dilaw na innate spiritual root. Bilang isang tao na nirerango sa ika-146 na lugar sa Supreme Saint Rankings, natural, si Elton ay hindi isang simpleng tao. Palace Master, magiging maayos ang lahat basta't naiintindihan at naiintindihan mo ang secret tactic na ipinasa ko lang sa iyo. Kung tungkol sa ibang mga bagay, maaari mo na lang ipaubaya sa akin. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Alvin kay Louis kahit na narinig niya ang kanyang tanong. Matapos magsalita si Alvin ng may kumpiyansa, nagpaalam siya kay Louis. Panahon na para pumunta ako sa Vermilion Bird Sanctum para hanapin si Senior Brother Gory. Mag-ingat, Palace Master Brooks. Nang matapos siyang magsalita ay umalis na siya ng napakabilis na parabang naging balgzo ng hangin. Mag-ingat, bumantong hininga si Louis habang nakatingin sa nawawalang silhouette ni Alvin. 1942. Bagamat narinig ni Louis ang tungkol kay Alvin na pumatay sa isang henyong martial cultivator sa tuktok ng exemplary Saint Stage 10 araw na ang nakalipas, hindi niya akalain na si Alvin ay lalakas ng sapat upang patayin si Elton bago malaman ni Elton ang kanyang background. Nalaman lamang niya na ang bawat isa ay may innate spiritual roots na kumakatawan sa kanilang likas na talento nang dumating siya sa Upper Province ng Dao Martial Saint Landi. Kung mas mataas ang likas na talento ng isang tao, mas mataas ang grado ng innate spiritual root. Si Louis ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root kaya alam niya na ang kanyang hinaharap ay madilim. Noong una, inisip niya na si Alvin ay magkakaroon man lang ng berdeng innate spiritual root o ng asol. Nagulat siya nang kumalat ang mga salita mula sa Black Turtle Sanctum na si Alvin ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root na katulad niya. Para sa mga may dilaw na innate spiritual roots, magiging mahirap para sa kanila na makapasok sa quintessential saint stage, lalo na sa saint celestial stage. Bilang isang tao na nirerango sa ika-146 sa Supreme Saint Rankings, si Elton ay dapat nasa 3rd form o 4th form ng saint celestial stage. Si Alvin ay isa lamang ordinaryong martial cultivator na may dilaw na innate spiritual root kaya paano niya pinaplano na maging mas malakas kaysa kay Elton. Nagtataka ako kung kumusta na si Senior Brother Gory. Pagkatapos maghiwalay ng landas kay Louis, si Alvin ay nagtungo sa Hilaga. Pagkatapos niyang lisanin ang gitnang altar ng White Tiger Sanctum, dumiretso siya sa Vermilion Bird Sanctum na matatagpuan sa Hilaga. Pagdating niya sa Vermilion Bird Sanctum, humingi siya ng direksyon at agad na tinungo ang tirahan ng mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum. Ito ay tulad ng sinabi ni Senior Brother Malcolm, ang tirahan ng mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay talagang katulad ng tirahan sa Black Turtle Sanctum at White Tiger Sanctum, bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang siya ay nakatungo sa kalangitan at pinagmamasdan ang tirahan ng mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum. Ang tirahan ng mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum ay pinaghiwalay din sa 4 na baitang. Pinigilan ni Alvin ang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na aalis ng tirahan at magalang na nagtanong, Senior Brother, magandang araw sa iyo. Maaari ko bang tanungin kung kilala mo si Gory? Gory. Hindi, ayoko. Ang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay tumingin kay Alvin nang walang pakialam bago siya umalis nang hindi man lang lumingon kay Alvin. Mukhang hindi lahat ng nakakasalamuha ko ay magiging kasing ganda ni Senior Brother Malcolm. Umiling si Alvin habang pinagmamasdan ang nawawalang figure ng disipulo ng Vermilion Bird Sanctum bago siya umiwas ng tingin. Excuse me, kilala mo ba si Gory? Senior Sister, kilala mo ba si Gory? Pinigilan ni Alvin ang ilang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na bumabalik o aalis sa tirahan ng mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum upang tanungin sila kung kilala nila si Gory. Sa isang punto, naisipan pa niyang isigaw ang pangalan ni Gory sa tuktok ng kanyang mga baga. Gayunpaman, ito ang tirahan ng mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum pagkatapos ng lahat. Kung sumigaw siya ng random, siguradong masasaktan niya ang maraming alagad ng Vermilion Bird Sanctum. Maaari lang siyang umalis, ngunit tiyak na makakaapekto ito kay Gory.
Siguradong hindi magkakaroon ng magandang araw si Gory sa sanctum kung ginawa iyon ni Alvin. Sa harap ng isang bahay ng Cortez na hindi napansin ni Alvin, 3 disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ang nag-uusap at nagtatawanan. Biglang nagtaas ng ulo ang isa sa mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, dahilan upang mapansin niya si Alvin na pamilyar sa kanya. Nang maabot na ng disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ang kanyang pangungusap, tinanong niya ang kanyang dalawang kasama, "Ha? Parang pamilyar ang taong ito." Isa pa siyang disipulo ng Black Turtle Sanctum. "Guys, tingnan mo doon, hindi ba siya mukhang isa sa mga taong kasama natin na pumasok sa Four Symbols Sanctum?" Sabay-sabay, ang iba pang dalawang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay agad ding tumingin kay Alvin. Ay hindi ba ito si Alvin? Pinaikit ng isa sa mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum ang kanyang mga mata. Naaalala ko siya. Noong panahong iyon, pinatay niya si Waldo, ang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Ganyan niya nasaktan si First Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum. Alvin. Nang matiyak ng isa pang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na ang taong ito ay si Alvin nga, ang kanyang mga mata ay nagningning nang siya ay agad na lumipad palabas. Anong ginagawa niya? Sa palagay ko ay nagpunta siya upang hanapin si Kanyuan. Kanyuan. Oo, muntik ko nang makalimutan. Sinubukan ng kuya ni Kan na pumunta kay Alvin sa Vermilion Bird Sanctum. Ang kasama ni Alvin na si Gory, ay nagdusa ng husto dahil sa bagay na ito. Nagbulungan ang dalawang alagad ng Vermilion Bird Sanctum. Natural, hindi narinig ni Alvin na nakatayo sa malayo ang kanilang pag-uusap. Samantala, ang isa pang alagad ng Vermilion Bird Sanctum ay lumipad na sa langit at nakarating sa isang bahay ni 30S. Mabilis siyang kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata. Habang nakatingin siya sa disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na kumatok sa kanyang pinto, medyo naiinip siyang nagtanong na nakakunot ang noo, "Yes." Nang makita ng disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ang binata na nakasuot din ng uniforme na eksklusibo sa mga disipulo mula sa Vermilion Bird Sanctum, itinuro niya si Alvin na nakatayo sa di kalayuan, at tuwang-tuwang sinabi, "Senior Brother Huey Yuan, si Alvin ito." Nandito si Alvin. Alvin. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mga mata ni Huey at agad siyang tumingin sa direksyon na itinuturo ng disipulo ng Vermilion Bird Sanctum. Sa isang sulyap lang, nakilala niya kaagad si Alvin. Siya talaga. Bakit siya pumunta sa Vermilion Bird Sanctum? Posible bang hiniling siya ng matigas na ulo na si Gory? Parang hindi naman. Umiling ang isa pang alagad ng Vermilion Bird Sanctum. "Senior Brother Kan, hindi mo alam kung gaano kaitigas ang ulo ni Gory. Sa palagay ko ay hindi niya hihilingin kay Alvin na pumunta kahit patayin natin siya. Sa tingin ko ay dumating si Alvin sa sarili niyang kagustuhan. Mukhang pinipigilan niya ang mga tao at nagtatanong sa kanila. Mukhang narito talaga siya para hanapin si Gory." Hindi lang iyon, parang hindi niya alam kung saang Cortez House tinutuluyan ni Gory, bulong ni Kan sa sarili habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkatapos, lumipad siya kung saan matatagpuan ang 100 bahay ni Secundes bago siya bumaba sa harap ng isang bahay ni Secundes. Bang! 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 Itinaas ni Kan ang kanyang kamay at mabilis na kumatok sa pinto. Mukhang hindi siya natatakot na magalit ang may-ari ng bahay. Creak! Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at may sumilip sa labas. Nang makita ng taong nasa loob si Kan, ang kanyang inis na ekspresyon ay agad na nawala at napalitan ng pagpapahayag ng pagmamahal. "Little Kan, bakit mo ako hinahanap?" Ang taong nakatayo sa bahay ay isa ring binata na ang mga mata ay may pagkakahawig sa mga mata ni Kan. "Kuya, nandito si Alvin," sagot ni Kan habang sinusulyapan niya si Alvin na nakatayo sa malayo. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Huey, ang nakatatandang kapatid ni Kan. Nang marinig ni Huey ang mga salita ni Kan, nagliwanag din ang kanyang mga mata. Agad siyang tumingin sa direksyon kung saan nakatingin si Kan. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum. "Little Kan, sigurado ka bang siya si Alvin?" "Big Brother, huwag kalimutan na nandoon ako noong nakipag-death duel sila ni Waldo. Alam kong siya si Alvin." Sumagot si Kan ng may katiyakan.
Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya hiniling ng matigas na ulo na si Gory. Kasalukuyang nagtatanong si Alvin sa paghahanap para kay Gory. Halatang hindi niya alam kung saang bahay ng korte si Gory, idinagdag muli ni Kan. Talagang dumating siya sa sarili niyang kusa. Mabuti, napakagaling. Tiningnan ni Huey si Alvin na may malamig na mga mata habang ang isang mabangis na ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Big Brother, ayon sa balita na nagmula sa Black Turtle Sanctum sa loob ng 2 araw na ito, si Alvin ay tila nakabisado na ni Alvin ang 2 divine abilities. Bagamat ang kanyang cultivation base ay nasa early exemplary saint stage lamang, ang kanyang lakas ay nasa rurok ng exemplary saint stage. At saka, pinatay pa niya ang isa pang Black Turtle Sanctum na mga araw na nakalipas na ang peak ng stage. Sinabi ni Kan, sinasabi na ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na ito ay isang martial genius na nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Nagplano pa nga si Elder Argus na tanggapin siya bilang isang disipulo. Kung hindi siya namatay, siya na sana ang naging junior uncle mo, kuya. Hindi pa rin alam ni Master ang bagay na ito. Kung hindi, galit na galit siya. Tinitigan ni Huey si Alvin na nakatayo sa malayo na may malamig na tingin. Sa wakas nakahanap na si Grandmaster ng angkop na direktang disipulo. Kung iisipin na siya ay pinatay ni Alvin. Halatang sinasadya ni Alvin si Grandmaster. Para makapaghiganti kay Grandmaster, tuturuan ko si Alvin ng leksyon ngayon. Kuya, ang kanyang lakas ay tila hindi simple, paalala ni Kan. Paano kung hindi ito simple? Nasa tuktok pa lang siya ng exemplary saint stage. Ang kuya mo naman, matagal nang nakapasok sa early quintessential saint stage noong 1 taon na ang nakalipas. Naiinis na sabi ni Huey habang lumilitaw ang mapangasar na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Huey ay isang alagad ng Vermilion Bird Sanctum na ang cultivation base ay nasa early quintessential saint stage. Bukod dito, siya rin ang direktang disipulo ng dakilang disipulo ng Black Turtle Sanctum na unang Silver Flame na si Elder Argus. Sa mga tuntunin ng seniority, si Argus ang kanyang Grandmaster. Bagamat ang dakilang direktang disipulo ni Argus ay may blue innate spiritual root, dahil sa katotohanan na siya ay medyo bata pa, isa lamang siyang Bronze Flame Elder sa Fire Worship Sect sa ngayon. Sa kanyang asul na innate spiritual root, tiyak na magiging Silver Flame Elder siya sa hinaharap. Sa katunayan, hindi imposible para sa kanya na maging isang Golden Flame Elder din. Napakalinaw ni Huey tungkol sa inaasam-asam ng kanyang master. Bilang isang taong may berdeng innate spiritual root, alam niyang maswerte siya na tinanggap siya ng kanyang amo bilang disipulo. Dahil dito, nais niyang pasayahin ang kanyang amo upang ang kanyang amo ay mag-isip ng mataas sa kanya at mas bigyang pansin siya. Nagkataon na ang kanyang kapatid na si Kan ay dumating din sa Fire Worship Sect. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang master at humiling sa isang Silver Flame Elder sa Vermilion Bird Sanctum na piliin ang kanyang kapatid na sumali sa Vermilion Bird Sanctum. Sa pamamagitan nito nalaman ni Huey kay Kan kung paano nasaktan ni Alvin ang kanyang Grandmaster. Alam ni Huey na magandang pagkakataon ito para mapabilib niya ang kanyang Grandmaster. Tiyak na matutuwa ang kanyang amo at magagawa niyang makuha ang puso ng kanyang Grandmaster kung matuturuan niya ng leksyon si Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.